Pwede po ba akong magtanong tungkol sa epekto ng kasalanan ng magulang pero anak ang nagpapasa ng lahat ng epekto? Ang bigat ng tanong, pero sige, pag-usapan natin to. Alam nyo, may isang masakit na katotohanan sa buhay. Minsan, hindi ikaw ang nagkamali, pero ikaw ang nasasaktan. Hindi ikaw ang gumawa ng desisyon, pero ikaw ang nagdurusa sa resulta. Mga anak na lumaki sa broken family, mga anak na nasaktan dahil sa bisyo ng magulang, mga anak na nagdala ng trauma na hindi nila pinili. At ang tanong, makatarungan ba ito? Pinapasa ba ng Diyos ang kasalanan ng magulang sa anak? May pag-asa pa ba para sa mga anak na naapektuhan? Ngayon, sasagutin natin to ayon sa salita ng Diyos. Una, may talata na parang nagsasabi na may epekto ang kasalanan ng magulang. Exodus chapter 20 verse 5, dinadalaw ko ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Kapag binasa mo to, parang sinasabi, pinaparusahan ng Diyos ang anak dahil sa kasalanan ng magulang. Pero, kailangan natin itong intindihin ng tama. Pangalawa, ang tunay na kahulugan, consequences, hindi personal na kasalanan. Ang sinasabi ng talata ay hindi automatic na guilty ang anak, kundi ang epekto ng kasalanan ay umaabot sa susunod na henerasyon. Halimbawa, kung ang magulang ay nalulong sa bisyo, marahas, irresponsable, ang anak ay lumalaki sa environment na nasira, nadadala ang sugat, naaapektuhan ang kinabukasan, hindi dahil pinaparusahan siya ng Diyos, kundi dahil may natural consequences ang kasalanan. Pangatlo, malinaw ang sinasabi ng Diyos, hindi mananagot ang anak sa kasalanan ng magulang. Ezekiel chapter 18 verse 20, ang kaluluwa na nagkakasala, siya ang mamamatay. Ang anak ay hindi magdadala ng kasalanan ng ama. Malinaw, hindi ka hahatulan ng Diyos dahil sa kasalanan ng magulang mo. May sariling pananagutan ang bawat tao. Pero may malaking tanong, bakit parang dinadala pa rin ng mga anak ang epekto nito? Dahil ang kasalanan ay parang bato na inihagis sa tubig. Hindi lang isang bilog ang alon ang nakita, kumakalat ito. Ang kasalanan ng isang tao ay may epekto sa paligid niya, lalo na sa pamilya. Isipin mo ang isang salamin, kung babasagin mo ito, hindi lang isang piraso ang masisira, maraming piraso ang makakalat. At kahit hindi ikaw ang bumasag, maaari kang masugatan kapag natapakan mo ang bubog. Ganito ang kasalanan, ang gumagawa ang may kasalanan, pero ang epekto ay pwedeng tumama sa iba. Ito ang malaking tanong, may pag-asa pa ba para sa mga anak? Ito ang magandang balita, oo, malaking oo. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kung ang sino man ay na kay Kristo, siya na ay bagong nilalang. Ibig sabihin, hindi mo kailangang manatili sa cycle, hindi mo kailangan ulitin ang nakaraan, hindi mo kailangang dalhin habang buhay ang sugat. Pwede mong putulin ang cycle. Kung ang pamilya mo ay may galit, may bisyo, may kasalanan, pwede mong sabihin hanggang dito na lang. Sa tulong ng Diyos, pwede mong baguhin ang direksyon. Minsan, sinasabi ng iba, ganito ako kasi ganito ang pamilya ko. Oo, may epekto, pero hindi ito excuse para manatili sa kasalanan. Dahil sa Diyos, may kapangyarihan para magbago, may kapangyarihan para gumaling. Kaya, kung ikaw ay anak na nasaktan, gusto kong malaman mo ito. Nakikita ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Naiintindihan niya ang sakit, hindi ka niya pinabayaan at hindi ka niya hahatulan dahil sa kasalanan ng iba. Kung ikaw naman ay magulang, ito ang paalala. Ang ginagawa mo ngayon ay may epekto sa susunod na henerasyon. Ang iyong salita, ang iyong ugali, ang iyong desisyon ay maaaring magtayo or magwasak ng kinabukasan ng anak mo. Hindi sapat ang therapy lang, advice lang, sariling lakas. Ang tunay na solusyon ay ang pagbabago ng puso sa pamamagitan ni Kristo, dahil siya lang ang kayang magpatawad, magpagaling at magpanumbalik. Maaaring hindi mo pinili ang pamilyang pinanggalingan mo, pero pwede mong piliin ang direksyon na pupuntahan mo. Maaaring nasugatan ka ng nakaraan, pero hindi ka kailangan manatiling sugatan habang buhay, dahil ang Diyos ay hindi lang Diyos ng nakaraan, siya ay Diyos ng bagong simula. At kung may kadenang kasalanan sa pamilya mo, pwede itong maputol sa iyo, hindi dahil malakas ka, kundi dahil may Diyos na mas makapangyarihan kaysa sa nakaraan mo.